Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kael. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Walang makikialam. Ibigay niyo ang hinihiling ko. Kung ayaw niyong patayin ko ang babaeng ito. Wika ng isang lalaki habang hawak sa leeg ang babae at may nakatutok na patalim. Kael, ano sa tingin mo? Kaya mo bang patamaan yung lalaking yan? Tanong ng kaibigang si Enzo. Kung ako ang tatanungin mo, kaya ko siyang patamaan at patayin. Pero sa palagay ko, hindi naman na kailangan. Tugon ni Kael. Nang mga sandaling yon, naglilingkod bilang pulis ang binata. Kasalukuyan silang nasa kalagitnaan ng isang responde. Ilang beses nang lalagay sa ganitong sitwasyon si Kael. Ngunit nagagawa niya itong malampasan dahil sa kakaibang kakayanan. Si Kael, mula ito sa isa sa pinakamalakas na lahi ng aswang. Isa itong gabunan. Ngunit hindi niya ito kailanman ikinahiya. Lumaki sa kabundukan. Sanay sa hirap ng buhay si Kael. Dahilan para magsikap ito at maging pulis. Dahil na din sa kakaibang lakas at bilis ng pangangatawan, nagawa nitong makapasok sa kasalukuyang posisyon. Anong binabalak mo, Kael? Dito ka lang. May plano ako. Tugon ng binata. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng salarin. Umikot ito sa bandang likuran at mula roon, inobserbahan ang kilos ng lalaki. Napansin itong kumpiyansa ang salarin na walang tao sa likuran, kaya hindi ito lumilingon. Ngunit lingid sa kalaman ng lalaki ang binabalak ni Kael. Marahan itong lumakad papunta sa salarin. Hinawakan sa magkabilang braso. Nagulat ang lalaki. Dahilan para mabitawan ito ang hawak na kutsilyo. Pilit nitong pinagiwalay ang kamay ng salarin hanggang sa makawala ang bihag nitong dalaga. Sinubukan pang manlaban ng lalaki. Ngunit wala itong nagawa sa taglay na lakas ng binata. Ayos ah. Kakaiba talaga yung lakas mo. Saan ba talaga galing yan? Ang sabi ng iba nating kasama, isa ka daw aswang. Tanong ni Enzo. Oo. Totoo ang sinasabi nila. Bakit? Hindi mo ba alam yon? Ikaw lang yata sa mga kasamahan natin ang hindi nakakaalam. Tugon ni Kael. Ako lang naman yung baguhan sa presinto eh. Hayaan mo pare. Tayong dalawa ang magpartner. Kaya araw-araw mo kong makikita at makakasama. Tara na nga. Umalis na tayo dito. Nagugutom na ako eh. Bigla namang napaatras si Enzo. Dahil sa sinabi nito. Naku pare, puro ako taba, kaya hindi ako masarap. Tumawa naman ng malakas si Kael. Inakbayan ang bagong kaibigan. Sira ulo, anong akala mo sa akin? Hindi ako kumakain ng tao. Tara na nga, puro ka talaga kalokohan eh. Tugon ng kaibigan.
Dahil bago sa kanya ang kaalaman tungkol kay Kael, hindi nito maiwasang magtanong. Hindi ka kumakain ng tao? Anong klaseng aswang ang hindi kumakain ng tao? Ang mga uri ng aswang na kagaya ko, hindi nasanay sa pagkain ng laman ng tao. Lumaki ako sa isang pamayanan ng mga aswang, pero may disiplina ang pamayanang yun pagdating sa pagkain ng laman ng tao. Eh kung hindi ka kumakain ng tao, anong uri ng karne ang kinakain ninyo? Mukhang dumadami na yata yung tanong mo. O sige, bawat tanong isang bote ng beer. Eh kahit isang kaha pa yan. Bilis na. Sagutin mo na yung tanong ko. Eh bakit mo gustong gusto mong malaman yung mga bagay na yan? Eh syempre, ikaw ba naman ang magkaroon ng pagkakataong maging kaibigan ng isang aswang? Dali na. Kahit ilibre kita ng isang mangkok ng bulalo. O sige na nga, mga hayop ang kinakain namin. Sa katunayan, ang mga tao sa pamayanang pinanggalingan ko, mga mangangaso. Talaga? Eh wala naman halos gubat dito sa atin ah. Paano kayong namumuhay sa araw-araw? Naglalakbay ang aming mga kasama noon para mangaso sa ibang lugar. Pero ngayon, may mga naibibenta ng karne sa pamilihan. Kaya madalas na ako nag-uuwi ng isang buong baboy sa tuwing uuwi ako doon. Eh di, wala na palang mga ngaso sa baryo ninyo. Diyan ka nagkakamali. Patuloy lang ang pagsasanay ng mga kabataan sa baryo namin para maging mangangaso. Dahil hindi lang naman sa paghanap ng pagkain ginagamit ang pangangaso Pagpapaliwanag ni Kael, nakulitan na ito sa kakatanong ni Enzo. Kaya nagpa siya ang binatang isama na lamang ito sa kanilang baryo. Kinabukasan, parehong walang pasok ang dalawa. Maagang umalis sa mga ito dahil medyo malayo sa bayan ang baryo nila Kael. Malayo na sa kabias ng tong kalsada na to ah. Bilib din naman ako sa'yo. Bakit hindi na lang natin dinala yung sasakyan? Mas makikita mo ang tanawin kapag maglalakad tayo. Kaya ayos lang yan Isa pa bata ka din naman sa paglalakad, hindi ba? Wika ni Kael. Maya-maya ay nakatanaw ng usok si Enzo. Sa hindi kalayuan nadinig nito ang tawanan ng mga batang naglalaro. Parang nandito na yata tayo, Kael. May mga nakita na akong bata At may usok din doon sa gawing yun Wika ni Enzo habang itinuturo ang isang direksyon gamit ang uso. Hindi, malayo pa tayo. At yung usok na nakikita mo, hindi yang galing sa baryo namin. Tugon ni Kael. Sabay takbo papunta sa pinanggagalingan ng usok. Dali-daling ibinaba ni Enzo ang pasangsako ng bigas. Sinunda ng kaibigan. Ano bang nangyayari? Bakit ka tumatakbo? May ibang tao sa lugar. Hindi nagsisiga ang mga kababaryo ko sa gubat. Tugon ni Kael. Bagaman hindi nauunawaan, sumunod na lamang si Enzo. Laking gulat nito nang biglang sugurin ng kaibigan ang pangkat ng hindi kilalang kalalakihan. Nagulat ang mga ito sa pagdating ng binata. Kaya hindi na nagawa pang damputin ang mga baril. Hinawakan ni Kael ang kamay ng isa sa mga kalalakihan. Inihagis ito sa mga kasamahan. Hindi na nakakilos pa si Enzo dahil nagawa ng patumbahin ni Kael ang mga kalaban.
Saan galing yung mga yan? At bakit sila nakarating dito? Mga tagalabas. Hindi taga rito ang mga yan. Eh di ba, hindi naman nasakop ng jurisdiction mo ang lugar na ito? Bakit mo sila huhulihin? Baka tayo ang beltahan ng mga yan ha? Sa batas ng mga kalahi ko, hindi namin tinitignan ang sakop ng jurisdiksyon ng isang otoridad. Kapag lumabag ka sa batas, hindi kami nagdadalawang isip na ibigay ang kaukulang kaparusahan. At isa pa, mahigpit ng ipinagbabawal sa lugar na ito ang pangaso. Kaya ayos lang nagulpihin niya mga yan. Sadali lang, maiwan ka dito at tatawag ako ng susundo sa atin. Kailangan silang dalhin sa baryo. Pagpapaliwanag ni Kael, mabilis itong tumakbo. Kaya na hindi na nakahabol pa ng tanong si Enzo. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Dumating ang ilang kalalakihan. Nakatago ang mga ito sa puno. Nakatago ang mga ito sa puno. Nang makita sila ni Enzo, naglabas ang binata ng baril sa pag-aakalang kalaban ang mga ito. Ngunit nagpakita si Kael kasama ang isang matandang lalaki. Teka kaibigan, ibalik mo sa sisidla ng baril mo. Makakasamaan ko sila. Tay, siya nga pala yung sinasabi kong kasama sa trabaho. Enzo, ang tatay ko. Pagpapakilala ni Kael. Sa susunod, Kael, magsasabi ka kung magsasama ka ng mga kaibigan mo galing sa bayan. Nang makapaghanda naman tayo ng masarap na pagkain. Puro karne ng usang naroon sa bahay Naku Manong, huwag po ninyo akong alalahanin. Kahit ano naman po ay kumakain ako. Alam ba ng taong ito ang tungkol sa atin? Marami siyang katanungan sa akin Medyo naaalibadbara na nga ako. Kaya isinama ko na lang para siya na mismo ang tumuklas. Wika ni Kael. Dinala ng mga kasamahan ng ama ang mga kalalakihang nahuli. Tinanong ang mga ito kung ano ang pakay sa lugar. Napag-alaman nila Kael na taga-kabilang bayan ang mga ito at hinahanap nila ang nilalang na sumasalakay at pumapatay na mga kabataan sa kanilang baryo. Kung ganon, bakit kayo dito napadpad sa aming baryo? Masyado na itong malayo kung tutusin. At anong uri ng nilalang ang hinahanap ninyo? Tanong ng matanda. Nakikinig lamang sa usapan si Kael na mga sandaling yun. Papunta sa lugar na ito ang bakas ng sinasabi kong nilalang. Figura lamang ang nakita naming kagabi. Kaya hindi ko masyadong maaninag ang itsura nito. Malaking tao na may ulo ng kung anong hayop. Yon ang nakita ng mga kasama ko. Tugon ng isa sa mga kalalakihan. Sinasabi mo bang aswang ang sumasalakay sa inyo? Hindi ako sigurado, pero parang gano'n na nga. Ang mga biktima nito, pawang kabataan, puso at atay lamang ang kinukuha nito at iniiwan ng katawan. Wika ng lalaki. Tinanggal ni Mang Demi ang tali sa kamay nito. Hinayaang makaupo ng maayos. Nag-utos din ang matandang bigyan sila ng maiinom. Bagay na labis namang pinagtatakhan ni Kael. Sadali lang tay, bakit niyo sila kinakalagan? Lehitimong mangangaso ang mga ito. At alam kong hindi sila basta papasok sa ating teritoryo kung hindi mahalaga ang kanilang pakay sa lugar na ito. Hindi tayo nakakasigurado kung totoo yung sinasabi nila tay. Mamaya kung anong gawin nila dito sa baryo natin
Wala ka bang tiwala sa pagpapasya ko, Kael? Hindi ako naging pinuno ng baryong ito nang walang dahilan. At sa tagal kong nangangaso sa kagubatang ito, alam ko na nagsasabi ng totoo ang taong yan. Paano mong nasabi, Tay? Pasensya na ha, pero hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin Ang nilalang na sinasabi ng lalaking ito, maaaring matagal nang naninirahan sa kagubatang sakop ng ating baryo. Kaya hindi natin naramdaman ang nilalang dahil nasanay na ang mga pandaman natin sa presensya nito. Pagpapaliwanag ni Mang Demi. Kilala ang kanilang angkan sa matalas na pangdama, lalo na kung may mga baguhang pumapasok sa kanilang lugar o hindi naman kaya may ibang nilalang na nagagawi doon. Ilang araw na ding namiminsala ang nilalang na yun sa aming baryo, kaya nagpasya na kaming tugisin ito. Pero wala kaming sapat na kaalaman sa kung paano silang matutunton. Muling wika ng panauhin. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Pasensya na. Ako nga pala si Kael. Isa kong pulis sa bayang ito. Tanong ni Kael habang iniaabot ang kamay nito sa lalaki. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Johnny. Pasensya na kung hindi naging maganda ang ating unang pagkikita. Ako ang dapat humingi ng paumanhin sa nangyari. Maligayang pagdating sa aming baryo. Ayos lang. Pumasok kami nang walang abiso mula sa inyo, kaya naiintindihan namin. O siya, kumain na muna tayo. Paniguradong pagod kayo. At habang kumakain, pagkwentuhan natin ang mga nangyari. Wika ni Mang Demi. Tahimik lamang si Enzo habang pinakikiramdaman ang kilos ng mga tao sa paligid. Kung titignan, normal naman ang mga ito. Dahil alam ni Enzo ang katotohanan, hindi nito maiwasang matakot. Hindi din nakakakain ng maayos dahil kung ano-ano ang pumapasok sa isipan nito. O Enzo, anong nangyayari sa'yo? Akala ko ba nagugutom ka na? Oo nga pare, pero ewan ko ba? Bakit parang ayaw pumasok ng pagkain sa tiyan ko? Lalo pag nag-iisip akong... Inawat na ito ng kaibigan dahil baka kung ano pa ang sabihin nito. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Alam ko na, mamaya marinig ka pa ni tatay. Sadali lang. Nakabili ako kanina ng sariwang dalag sa bayan. Ipinaihaw ko na. Alam kong mangyayari sa iyo to . Wika ni Kael. Habang kumakain, ikwinento ng kanilang panauhin ang mga nangyari. Ayon dito, matagal na nilang hinahanap ang nilalang na pumapatay sa mga kabataan sa baryo. Ilang gabi na din kaming walang pahinga dahil sa lintik na nilalang na yon. Pero buti na lang talaga. Namataan siya ng isa sa mga kasamahan namin at nasundan. At sinasabi mo na ang kagubatang sakop ng aming baryo ang pinagtataguan niya. Hindi nakapagtataka. Dahil noon pa man, tirahan na ito ng ibang nilalang. Lalo pa noong medyo makapal pa ang mga puno sa paligid. Tay, aswang po ba ang sumasalakay? Kung aswang ang sumasalakay, malalaman natin yung kagad. Pero sa palagay ko, mas mataas na uri ng nilalang ang namiminsala. Ito ang dapat nating alamin, Kael. Mukhang kakailanganin ko ng tulong mo dito. Medyo
May problema yata tayo dyan, Tay. May pasok na kami bukas eh. Pero magagawa naman yan ng paraan eh. Johnny, maaari ka bang pumunta sa presinto bukas? Ako nang bahala pagdating mo doon. Wika ni Kael. Pumayag naman si Johnny. Madaling araw pa lamang ay bumaba na ang dalawang binata. Pagkarating sa presinto, sinabihan ni Kael si Enzo na pumwesto sa harapan. Enzo, pag nakita mo si Johnny, gumawa ka ng blatter at papirmahan mo kay Hepe. Yan na namang ilalagay ko sa blatter. Ikaw nang bahala. Gumawa ka ng kwento. Sabihin mo na nagpunta si Johnny para i-report yung nawawala niyang kalabaw. Wika ni Kael. Maya-maya ay nagawa ng tapusin ni Enzo ang utos ng kaibigan. Lumabas ng tanggapan ang Hepe at saktong naroon din ang dalawa kasama si Johnny. Huwag kang mag-alala. Pasasamahin ko sa iyo ang dalawa sa mga tauhan ko para... Kami na lang po ang lalakad, Hepe. Wala namang kaming ginagawa ni Enzo eh. Kailangan din namin ng ehersisyo. Di ba, Enzo? Oo, tama, Hepe. Kailangan namin ng ehersisyo. Kaya kami na lang ang mag-aasikaso sa mga nawawalang kalabaw. Wika ni Enzo. Sinubukang maghanap ng Hepe ng ibang pulis. Ngunit walang tumatanggap ng trabaho. Dahil may kanya-kanyang dahilan ang mga ito. O siya, kayo na lang ang bahala sa kaso. Total parang gustong-gusto niyo namang mamundok eh. Ngayon, opisyal na nating hawak ang kaso. Kaya maaari na nating gawin ang mga binabalak natin. Tara na, bumalik na tayo sa baryo. Wika ni Kael. Nang makabalik ang mga ito, sinimulan na ni Mang Demi ang pagpaplano sa kanilang mga gagawin. Malakas ang kutob ko na isang talunanon ang sumasalakay sa inyong baryo. Mahirap tugisin ang mga ganitong uri ng nilalang dahil may kakayanan silang maglaho sa oras na matapat sila sa kahit anong anino. Marahil tama po kayo, Manong. Kaya siguro hindi na namin nasundan ang mga naiwang bakas. Bakas? Sandali lang. Hindi nag-iiwan ng bakas ang mga talunanon. Kael, nakita ba ninyo ang mga bakas na yon? Tanong ni Mang Demi. Opo, Tay. Nakita po namin ang sinasabi niyang bakas at papasok ito sa kagubatan. Mukhang nagkamali ako ng hinala. Hindi talunanon ang may gawa ng pananalakay. Dahil kayang takpan ng mga ito ang kanilang bakas. Kung ano man ang nilalang na yon, siguradong isa rin itong aswang. Wika ni Mang Demi. Habang nag-uusap ay nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Nang silipin ito ni Kael, nakita nito ang pinsang si Elias. Ay nako, nandito na naman ang alibugha mong pamangkin. Hindi ko alam kung anong pakay ng taong to ah. At sa tuwing darating yan, nagkakagulo ang buong baryo. Wika ni Kael. Akmang lalabas na sana ito para kumprontahin ang pinsan. Ngunit pinigilan ito ng ama. Huwag, Kael. Hayaan mo lang siya. Kailangan nating ituloy ang pag-uusap. Wala kang mararating kapag pinansin mo yung taong yan. Wika ni Mang Demi. Muling naupo ang binata. Ipinagpatuloy ang pag-uusap. Ngunit maya-maya lang, biglang narinig ni Kael na tinatawag siya ni Elias. Kael, alam kong nandyan ka. Matagal din tayong hindi nagkita.
Bakit hindi ka lumabas dito? Wika ni Elias. Tinignan ni Kael ang ama. Tumango lamang ito. Dali-daling lumabas ng tahanan ang binata upang kausapin si Elias. Hindi ka ba talaga marunong rumespeto? Alam mo ba na may mahalaga kaming pinag-uusapan? Napakaseryoso mo naman, pinsan. Binibisita ko lang naman kayo at nangangamusta lang ako. Nangangamusta? Tignan mo ang ginawa mo. Sa tuwing darating ka rito, may mga kababaryo tayong nasasaktan. Ano ba talagang problema mo? Aba, napakayabang mo ah. Porket naka-uniforme ka na, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Pweh! Wika ni Elias. Malaki ang inggit nito kay Kael. Dahil sa lahat ng magpipinsan, si Kael lamang ang nakapag-aral sa bayan. Hoy Elias, itigil mo na ang ginagawa mo. Dahil ikaw lang din ang masasaktan. Lalo pa pag si tatay ang lumabas dito. Di palabasin mo siya. Hindi ako natatakot sa matandang yon. Kung dati, nagagawa niya akong sindakin. Pues ngayon, subukan niya. Wika ni Elias. Ningid sa kalaman itong nakikinig mula sa likod ni Kael si Mang Demi. Nanlaki ang mga mata ni Elias nang makita ang matanda. Anong sinasabi mo, Elias? Hindi ka natatakot sa akin. Aba sige, ano na ba ang kaya mong patunayan sa ngayon? Wika ni Mang Demi. Ngumiti si Elias at tinuro ang matanda. Gusto mong malaman kung ano ang kaya kong patunayan ngayon? Pues, hinahamon kita sa isang laban. Gusto kong makuha ang pwesto bilang pinuno ng angkan. Sawang-sawa na kami sa mga panukala at patakaran mo. Mga aswang tayo. Hindi ko malaman sa iyo kung bakit ipinagbabawal mo ang pagpatay at pagkain ng tao. Mga mabababang uri sila at walang ibang pakinabang kundi maging pagkain ng ating angkan. Nagkakamali ka, Elias. Nakakalimutan mo na yata na tao din ang mga ninuno natin bago sila maging aswang. Wika ni Mang Demi habang pilit na pinipigilan si Kael. At nagpapasalamat ako dahil hindi ko naabutan ang pagiging tao. Ano tanda? Tatayo ka na lang ba at pangangaralan ako buong araw? O baka naman natatakot ka? Anong katatakutan ko sa'yo? Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kasalukuyan mong kondisyon. At huwag mong kakalimutan ang lugar mo. Dahil anumang oras, kaya kong alisin sa'yo ang anumang itinuro ko. Wika ng matanda. Nang walang ano-ano'y, biglang sumugod si Elias. Mabilis naman itong hinarang ni Kael. Itinulak palayo dahilan para bumagsak ito sa lupa. Talaga bang hindi ka titigil, Elias? Hindi mo na iginalang si tatay. Wala kang utang na loob. Dahan-dahang tumayo si Elias at muling nagsalita. Utang na loob, Kael? Matagal na akong bayad. Wika nito sabay sugod. Sa pagkakataong yun, si Mang Demi ang humarap sa kanya. Sinangga na matanda ang suntok nito, gamit lamang ang isang kamay. Tama na. Kung talagang gusto mo kong hamunin, o sige, tinatanggap ko.
Pero sa isang kondisyon, hayaan mo munang tapusin ko ang problema namin ngayon. At gusto kong maging bahagi ka ng gagawin namin. May mga aswang na nananalakay sa kabilang bayan at kasalukuyang nagtatago sa ating kabundukan. Kasama ko ang ilang mga ngasong mula sa kabilang bayan at hinahanap nila ang mga aswang na yon sa kagubatang nakapalibot sa atin. At bakit mo namang naisip na tutulungan ko kayo? Kung talagang gusto mong patunayan sa akin ang lakas mo, gagawin mo ito sa pamamagitan ng pagtugis sa mga lagalag na aswang. Tugon ni Mang Demi. Muli itong pumasok ng kubo. Tay naman, bakit hinayaan niyo pang sumama si Elias sa pagtugis ng mga aswang na yon? Alam mong isa si Elias sa pinakamahuhusay nating mga ngaso at malaki ang maitutulong ng matalas niyang pang-amoy sa gagawin natin. Lalo pat walang nakakita sa pagkakakilanlan ng mga hinahanap natin. Malaki ang suspetsya ko na maaaring isa sa atin ang gumawa nun at maaari ding hindi. Nakakalito ang mga nangyayari, Kael, at malaki ang maitutulong ng pinsan mong yon sa misyon. Hindi na nagsalita pa si Kael. Alam nitong hindi na magbabago pa ang pasya ng ama. Walang nagawa ang binata, kundi ang sumang-ayon sa lahat ng plano. Kael, sino ba yung dumating? At bakit parang galit na galit sa inyo ng tatay mo? Pinsan ko ang taong yan. At tama ka. Malaki nga ang galit niya sa akin at kay tatay. Pero hindi siya ang dapat kong pagtuunan ng pansin ngayon. Maaari ka bang bumalik sa bayan? Kunin mo ang baril ko. Ikaw nang bahalang gumawa ng kwento kay Hepe. Tugon ni Kael. Dali-dali namang umalis si Enzo. Dahil kinagabihan, lalakad ang pangkat para hanapin ang mga kalabang aswang. Matapos ang pag-uusap kasama ang pangkat ni Johnny, naghanda na si Kael sa pag-alis nang mapadaan si Elias sa kanyang kubo. Anong magagawa ng mga sandatang gawa ng tao sa katawan ng isang aswang? Nag-iisip ka ba, Kael? Kahit gaano pa kalakas ang baril na gamit mo, wala itong silbi dahil mabilis maghilom ang sugat ng mga kagaya natin. Wika ni Elias. Alam ko, Elias. Kaya nga ginagawa ko mga espesyal na balang to bilang paghanda sa ganitong uri ng labanan. Ang akala ko nga hindi ko na magagamit to. Tugon ni Kael. Sabay pakita ng 7 piraso ng bala sa kaibigan. Ang mga balang yun, inilubog sa dugo ng babaeng usa na mabisang lason sa kahit anong uri ng elemento. Bahala ka nga. Basta wag ka lang haharang sa daraanan ko. Ikaw ang wag haharang sa linya ng paningin ko mamaya dahil hindi ako magdadalawang isip na bariling ka. Matapos ang pag-uusap na yan, kagad nang umalis si Elias. Saka namang pagdating ni Enzo bit-bit ang rifle ng binata. Buti na lang, hindi na nagtanong pa si Hepe. Eto, nagdala pa ako ng ilang magasin ng bala. Mukhang hindi lang iisa yung kalaban natin Wika ni Enzo. Natawa naman si Kael dahil may suot na kwintas na gawa sa bawang ang kaibigan. Ano naman ba yung suot mo? Sa tingin mo, may magagawa yung bawang? Yan yung sabi ng mga tao Pangontra daw sa mga aswang yung bawang.
Huwag kang nagpapaniwala sa ganun. Amin na nga yan. Ibibigay ko kay Aling Maring para magamit sa pagluluto. Sa tingin mo, Kyle, gaano ba kalakas yung mga kalaban natin? Tatapatin kita, Enzo. Delikado ang misyong to. Kaya naiintindihan ko kung aatras ka. Masyadong malalakas sa mga aswang. Kahit sabihin pa nating pangkaraniwan lamang sila. Hindi sila tinatabla ng mga sandatang gawa ng tao. At 3 beses na mas mataas ang pisikal na lakas nila kesa sa mga kalahi mo. Ngayon pa ba ako aatras? Nandito na to. Isa pa, gusto ko ding maranasan kung paano makipagbakbakan sa mga aswang. Wika ni Enzo. Hapon ng mga oras na yon inaantay na lamang nilang matapos ang paghahanda ng grupo ni Johnny. Nang masigurong handa na ang lahat, muling nilinaw ni Mang Demi ang kanilang dapat gawin. Hahatiin natin sa 3 ang grupo. Ang ilan mula sa pangkat ni Johnny, sasama sa pangkat na pamumunuan ni Kael. At ikaw naman, Elias, pamunuan mo ang mga mag-aabang sa gawing kanluran ng gubat. Matapos maibigay ang mga panuto, kaagad nang lumakad ang grupo. Gaya ng napag-usapan, may kanya-kanyang tungkulin ang bawat isa. Ang grupo ni Kael ang nakatalagang mag-abang sa mga kalaban, kaya naghanap na ito ng mapagtataguan. Enzo, umakyat ka sa punong yan at kahit anong mangyari, wag na wag kang gagalaw. Utos ni Kael. Dali-dali namang umakyat si Enzo sa itinurong puno ng kaibigan. Pumwesto na din ang binata sa pinakamataas na bahagi ng gubat. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kulisap at kuliglig ang madidinig. Wala ni isa sa mga ngaso ang kumikilos. At kung wala kang kaalam-alam, hindi mo makikita ang mga kinaroroonan ng mga ito. Sa paglipas ng oras, unti-unting nakaramdam ng pagkabagot si Kael. Nangangalay na din ang paa nito sa kinauupo ang sanga. Akmang kikilos na sana ito, nang biglang makaramdam ang binata ng mahinang pitik sa tagiliran. Marahan niya itong nilingon at nakita si Elias. Sumisenyas ito na tumahimik, sabay turo sa bandang ibaba. Nilingon ng binata ang direksyong itinuturo ng pinsan. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang 2 nilalang na naglalakad sa loob ng gubat. Marahang ibinaling ni Kael ang baril sa mga nilalang. Ngunit pinigilan ito ni Elias. Huwag kang magpapaputok. Hindi lang sila ang narito. May ilang nakatago sa gawing yon. Wika ni Elias. Nakatitig sa direksyong itinuro ng pinsan. Hindi makapaniwala si Kael dahil napakadaming kalaban ang nag-aabang sa kanila. Mukhang alam nilang nandito tayo. Sa palagay ko, isang patibong ang pinasok natin at mukhang hindi mga pangkaraniwang aswang ang kalaban. Wika ni Elias. Tinignan nito ang bawat pwesto ng mga kasamahan. Nakitang wala pa ding kumikilos sa kanila. Ngunit nang mapalingon si Elias sa kinaroroonan ni Mang Demi, nakita nito ang isa sa mga kalabang papasugod. Sasakmali na ito si Mang Demi, kaya dali-daling tumalon si Elias para iligtas ang tiyuhin. Ngunit dahil sa ginawang ito ni Elias, tuluyang nabisto ang kanilang kinaroroonan. Nagsipagsugod ang mga kalaban. Dali-daling tumayo ang mga kasamahan ni Kael.
upang salubungin ang puwersa ng mga kalaban. Inuumang ni Kael ang baril sa mga kalaban. Isa-isa itong pinagbababaril gamit ang pangkaraniwang bala. Nagsipagtumbahan ang mga kalaban. Ngunit ang ipinagtataka ni Kael, bakit tinatabla ng bala ang mga aswang? Maging si Elias ay nagulat dahil napakahihina ng kanilang mga nakakaharap. Dahil sa nangyari, unti-unting nagsipag-atrasan ang mga kalaban. Teka, anong nangyari? Bakit sila nagsipag-atrasan? Ang akala ko ba malalakas sa mga kalaban? Yan din ang ipinagtataka ko, Elias. Kahit ang mga nakita niyong nagpalitan niyo, masyado din silang mahihina. Tugon ni Mang Demi. Maya-maya ay dumating si Enzo. May pasan itong buhay na kalaban. Magaling, Enzo. Ngayon, malalaman na natin kung ano talaga ang mga kalaban na ito. At bakit sila nananalakay sa bayan ni na Johnny? Teka, nasan nga pala ang mga taong yon? Hindi maganda ang kutob ko tungkol dito, Tio Demi. Noong nakaraang araw ko pa naoobserbahan ng kilos ng mga taong yon. Alam ba ng Johnny yon na baryo ng aswang ang pinasok niya? Hindi namin sinabi sa kanya. Siguro naman nalaman na niya ang tungkol doon nung hinamon mo si tatay. Pero ang ipinagtataka ko, wala man lang akong nakitang reaksyon mula sa kanya. Habang nag-uusap ang grupo, laking gulat na mga ito nang biglang umula ng palaso. Mabilis na nagtago sina Elias. Itinulak naman ni Kael si Enzo sa nakatumbang puno para makapagtago. Sa kasamaang palad, tinamaan ng palaso si Elias sa binte at napagtanto nitong may taglay na lason ang ginagamit na sandata ng mga kalaban. Mag-iingat kayo. May taglay na lason ang palaso ng mga kalaban. Mabilis naman itong inalalaya ni Kael para makapagtago. Kailangan nating umatras. Mahihirapan tayong sagupain ang ganitong puwersa, lalo pat hindi natin alam ang kanilang mga pwesto. Wika ng binata. Tama ka, Kael. Kailangan nating umatras. Mapapahamak tayong lahat dito. Walang hiyang Johnny yon. Naisahan tayo. Pakanan niya ang lahat ng ito. Kaya pala walang makitang baka sa gubat. Wika ni Mang Demi. Dali-daling lumabas sa mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, ilan sa mga kasama nila ang nasawi. Hindi ko inakalang ganito ang kalalabasan ng plano natin. Paanong hindi ko man lang naisip ang ganitong senaryo? Kahit ako, hindi ko rin naisip na ganito ang kalalabasan. Hindi ko man lamang naisip na patibong ang lahat ng ito. Masyado kayong nagtiwala sa mga tao. Alam niyo namang simula noon, iisa lamang ang gusto nilang mangyari. At yon ay ubusin ang lahi natin. Tignan mo, Tio Demi, ang mga taong pilit mong pinoprotektahan. Ang siya ding gustong umubos sa lahi mo. Hindi ito ang oras para magsisihan. Kailangan mahanap ang pangkat ni Johnny at pagbayarin sila sa mga nangyari. Paano tong nahuli natin? Napalingon si Elias sa sugatang bihag at sinunggaban nito. Walang hiya ka. Ikaw at ang kauri mo ang dapat mawala. Kayo ang mismong sumisira sa kapayapaan ng mundo ito. At isisisi niyo sa aming nananahimik na mga aswang. Pero pilit niyong sinisira ang kapayapaang gusto naming buuin. Pilit pinigilan ni Kael ang pinsan.
Ngunit napagtanto nitong tama si Elias. Magunos dilay ka, Elias. Alam kong tama ka. Pero may mga bagay pa tayong kailangan linawin sa taong ito. Wika ni Kael. Hindi nito inaasahan ang susunod na gagawin ni Elias. Siguruhin mo lang na makakakuha ka ng sagot sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan. Dahil kung hindi, ako mismo ang pipiga sa taong yan. Tugon ni Elias. Namangha si Mang Demi sa pinakita ng pamangkin. At habang tinatanong ni Enzo ang kanilang bihag, kinausap naman ni Mang Demi si Kael. Mukhang malaki na ang pinagbago ng pinsan mo. Kahit naroon pa din ang maangas niyang pagkatao, naging mas mahinahon na siya kung ikukumpara noon. Nawala na ang pabugso-bugso niyang ugali. Yan nga din po ang napansin ko, tay. At ang isa pang kinagulat ko, nakikinig na siya sa mga sinasabi ko. Siguro nga, naging hinog na ang pag-iisip ni Elias. Kung hindi lang sana namatay ang kanyang ama, siguro siya ang tatanghaling pinuno. Aaminin ko, magaling sa pagpapasya si Elias at isa ito sa kanyang mga kalakasan. Ngunit nadadaig ito ng kanyang kahinaan at iyon ang pabigla-biglang pagpapasya. Lahat naman tayo nagbabago . Siguro, napagtanto na din ni Elias na panahon para kumilos ng naaayon sa kanyang katayuan. Pag-uusap ng mag-ama. Maya-maya pa ay lumapit sa kanila si Enzo. Sumunod naman si Elias at nauna pa itong magtanong kung ano ang nangyari. Ano? May nakuha ka bang impormasyon? Oo, tama ang hinala nyo. Pati bunga ang lahat. Si Johnny at ang mga kasamahan niya napag-utusang magkunwaring mangasong naghahanap ng isang nilalang. Tugon ni Enzo. Dagdag pa nito, gawa-gawa ang lahat ng kwentong sinabi sa kanila ni Johnny at ang mga nilalang na nakita nila sa gubat. Mga aswang na kanilang kasabwat. Mga walang hiya. Ang tanong, saang lahi sila nagmula at bakit sila nakikiisa sa mga manunugis? Biglang naalala ni Mang Demi ang kaganapan bago mamatay ang ama ni Elias. Hindi ito nalalayo sa nangyari sa iyong ama Elias. Nang mga panahong yon, nasa kalagitnaan kami ng usaping pangkapayapaan. Ngunit sinabotahe kami ng pangkat ni Bartolome. At sa hula ko, siya rin ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi ba? Matagal nang pinalaya si Mang Bartolome sa baryong to. Dahil nagtraidor siya. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat ay paghihigante ni Mang Bartolome ang lahat ng ito. Wika ni Kael. Dali-dali itong pumasok sa kubo kung nasan ang bihag. Laking gulat nito dahil wala ng buhay ang nagbabantay. Maging ang sugatang kasama ni Johnny. Naloko na. Hindi ko dapat iniwanan ang isang to. Huwag mong sisihin ang sarili mo, kaibigan. Dahil wala kang kasalanan. Bilisan mo, Enzo. Sabihan mo sina tatay. Wika ni Kael. Dali-daling tumakbo palabas ng kubo si Enzo. Ngunit hindi na nito nagawang magsabi kay Mang Demi. Dahil nadatnan niya itong nakikipagbuno sa mga aso. Mabilis na bumalik sa loob ng kubo ang binata. Sinabi kay Kael ang mga nangyayari sa labas. Dali-daling tumakbo si Kael at walang pagdadalawang isip na nakisali sa labanan. Sinalakay ng pangkat ni Johnny ang kanilang baryo. Naging mabilis na lamang ang pagpasok nito
dahil kilala sila ng mga asong gubat na nagbabantay sa mismong pasukan. Pinuntahan ng binata si Elias dahil alam nitong may tama na ito mula sa nakaraang pananambang at anumang oras maaari itong masawi dahil sa lason. Hindi makakabuti sa iyo ang magkikilos, Elias. Ang mabuti pa, manatili ka sa isang sulok. At isa pa, ipaubaya mo sa amin ang labang ito. Pwede ba, Kael? Huwag mo nga akong turuan ng mga gagawin ko. Mabilis nakakalat ang lason sa katawan mo. Kung magpapatuloy ka sa pagkilos, gusto mo yatang mapadali ang buhay mo eh. Nakalimutan mo na ba ang hamon mo kay tatay? O sige, kung yan ang gusto mo, bahala ka na dyan. Napangiti na lamang si Kael. Hindi nito akalaing susunod sa kanya ang pinsan. Patuloy sa pakikipaglaban ang pangkat ni Elias. Hanggang sa mamataan ito si Johnny. Nakatayo sa mataas na tumpok ng mga kahoy. Iniuumang ang palaso sa ama. Hindi siya napansin ng kalaban. Kaya mabilis itong humanap ng pwesto. Nang masiguro ang posisyon, kinuha nito ang baril. Nilagyan ng balang inilubog sa dugo ng usa. Bagaman hindi aswang si Johnny, maaaring basagin ng dugo ng usa ang bisa ng anumang tangang gamit ng sinumang tatamaan ito. Matapos isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid, nakita ng lahat kung paanong bumagsak si Johnny mula sa kinatatayuan nito. Sa kasamaang palad, napakawala ng kalaban ang palaso. Papunta na ito kay Mang Demi. Laking gulat ni Kael dahil nakita niya si Elias na hinarang ang palasong tatama sa matanda. Tumarak ito sa likod ng binata at unti-unting bumagsak. Elias, ano ginagawa mo? Bakit mo sinalo ang palasong para sa akin? Patas na tayo, Tio Demi. Nakabawi na ako sa lahat-lahat ng itinuro niyo sa akin. Siguro naman, wala na akong madidinig na sumbat mula sa inyo. Napailing na lamang si Mang Demi sa sinabi ng binata. Kalong-kalong niya ito. Habang pinaliligiran sila ng mga kapwa aswang, dinedepensahan laban sa pag-atake ng mga manunugis. Ikaw talagang bata ka. Kahit kailan, pabigla-bigla ka ng desisyon. Tignan mo ngayon yung nangyari sa'yo. Ayos lang, Tio. Andiyan ka naman para pamunuan ang ating lahi. Pasensya ka na. Hindi ko na maitutuloy ang duelo natin. Ang totoo, dahil sa ginawa mo at mga nakita ko sa'yo, gusto ko na sanang ibigay ang pamumuno ng ating angkan. Ikaw ang nararapat na pinuno, Elias. Tinanggap ko lamang ang pwestong ito dahil sa kahilingan ng iyong ama. Hindi ka pa handa ng mga oras na mawala siya. Ayos lang yan, Tio. Panatag naman akong nasa mabuting kamay ang ating mga kalay. Salamat sa pag-aaruga sa kanila. At salamat dahil nagawa mo silang baguhin at ialis sa makaluma nating pamamaraan. Ito din ang pangarap ni tatay noon. At ngayong nais sa katuparan mo na ang lahat. Panatag na akong makakapagpahinga. Huling wika ni Elias. Unti-unti itong bumitaw sa pagkakahawa kay Mang Demi. Ilang segundo lang ang nakalipas. Tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Dahan-dahan itong inilapag na matanda.
Sa pagkakataong yon, nagdatingan ang iba pang mga kalaban. Kasama nga ng mga ito si Tandang Bartolome. Anong nangyayari? Bakit para kayong nakakita ng multo? Tignan natin. Ilan na lang kayong natitira? Kakayanin niyo pa ba ang kasama kong puwersa? Wika ni Mang Bartolome. Nakatayo sa tabi nito ang mga aswang na nasa totoo nilang anyo. Talagang hindi ka matahimik, Bartolome. Sigaw ni Mang Demi. Napatingin si Kael sa ama. Dahil bigla itong nakaramdam ng malakas na bugso ng enerhiya mula sa matanda. Palatandaan na handa na itong pumatay. Paano akong mananahimik? Pinalayas ng kapatid mo ang aking pangkat para makuha ang pamumuno sa angkang ito. Pero nasan siya ngayon? Nasa ilalim ng lupa at pinagpepiestahan ng mga bulate. Ganyan din na ang mangyayari sa iyo, Demi. Muling wika ng matanda. Sabay senyas sa mga alagad nito. Nagsibagsugod ang mga aswang. Ngunit laking gulat ni Kael. Dahil biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nilingon ng binata ang pinagbulan nito. Nakita niya si Enzo. Nakadapa sa bubong ng isa sa mga kubo. Pinagbababaril nito ang mga aswang na nakapaligid kay Tandang Bartolome. Hanggang sa wala nang natira sa mga ito. Nagsipagpulasan na din ang mga mangasong tauhan ni Johnny nang makita nilang patay na ang pinuno. Mukhang hindi na mangyayari ang sinasabi mo, Mang Bartolome. Tignan mo, ikaw na lang mag-isa ang naiwan at hindi ka sasantuhin ng bala ng kaibigan ko. Kahit gaano ka pa kabilis kumilos, tatamaan at tatamaan ka pa din. Kaya umatras ka na habang may oras ka pa. Huwag mo kong nililin lang, Kael. Alam kong hindi gumagana ang sandata ng mga tao sa ating katawan. Ibinabad sa dugo ng babaeng usa ang bala ng baril ko. Tignan mong mabuti ang katawan ng mga tauhan mo. Pinagmasdan ni Tandang Bartolome ang katawan ng mga kasamahan. Unti-unti itong naaagnas hanggang sa tuluyang maging abo. Sa ginawa mo ngayon, hindi na kita palalampasin. Wika ni Mang Demi. Mabilis itong kumilos papunta sa kinatatayuan ng kalaban at walang pagdadalawang isip itong sinakal. Ngunit nanlaban si Tandang Bartolome. Nagbuno ang dalawang matandang aswang. Wala sa mga ito ang gustong magpatalo. Ngunit lamang sa laban si Mang Demi. Dahil higit itong nakatataas sa antas ng pagiging aswang kung ikukumpara kay Tandang Bartolome. Ilang sandali pa, nagawa ng patumbahin ni Mang Demi ang kalaban at gamit lamang ang matatalas na kuko. Ibinigay nito sa matanda ang hatol na kamatayan. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Mang Demi sa nakikitang tanawin. Marami sa mga kalahi ang namatay dahil lamang sa walang saysay na paghihigante. Ito ang naging kapalit ng lahat. Pinilit kong maging maayos ang baryo. Pero marami ang nasawi dahil lamang sa walang kwentang dahilan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Tay. Ginawa mo ang lahat at ngayong tuluyan ang nawala mga banta. Babangon muli tayo at sa pagkakataong ito, wala nang sisira pa sa kapayapaang gusto mong makamtan. Tama ka, Kael. Pero matanda na ako
At alam mong hindi ako mananatili sa mundong ito sa habang panahon. Kaya sa bandang huli, sa'yo ko pa din iaatang ang pamumuno at pagbangon ng baryo. Alam ko po yun, Tay. At bilang anak ng isang pinuno, wala akong karapatang tumanggi o takasan ang aking kapalaran. Darating tayo dyan, anak. Pero sa ngayon, habang nabubuhay pa ako, gawin mo muna ang mga gusto mong gawin. Saka ka na bumalik sa baryong ito. Kapag dumating na ang iyong pagkakataon. Pag-uusap ng mag-ama. Hanggang sa ilang taon ang lumipas, tuluyan nilang naibangong muli ang baryo. Naging mas payapa ito dahil na din sa palagiang pagbisita ni Kael at Enzo. Kagaya ng sinabi ni Mang Demi, hindi nagtagal, binawian din ito ng buhay. Nagpasya si Kael na magretiro ng maaga para saluhin ang responsibilidad ng ama. Simula nang umalis sa serbisyo bilang pulis, hindi na muling nakita ni Enzo ang kaibigan. Nang bumisita ito sa baryo ay wala na itong nadatnan. Maliban sa mga puntod na mga aswang na nagbuwis ng buhay para sa hinahangad nilang kapayapaan. Bago tuluyang umalis si Kael sa lugar, nag-iwan ito ng mensahe sa kaibigan. Enzo, ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao mo. Masaya ako at naging magkaibigan tayo. Sana gawin mong ehemplo ang mga nangyari at palaging piliin ang mapayapang pamamaraan. Ito na ang huling mga salitang iiwan ko sa iyo. Mag-iingat ka, kaibigan. Hindi napigilan ni Enzo ang mapaluha habang pinagmamasdang maglakad palayo ang matalik na kaibigan. Isa lamang ang angka nila Kael na masasabi nating naghahangad ng kapayapaan. Ginusto nilang mamuhay kasama ng mga tao. Ngunit ang kalupitan ng mundong kanilang ginagalawan ang pumigil dito. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.